So narito tayo ngayon sa last part nitong Dangerous Decisions, Learning from the Mistakes of Lot and Achan. Inabot din tayo ng 13 weeks sa pag-aaral na ito, and I hope na meron tayong natutunan. At I would like to congratulate yung mga laging present sa pag-aaral. No? Masarap kasi yung nakukumpleto yung pag-aaral hindi paputol-putol. Kasi there will come a time, kung loloobin ng Lord, kayo naman na magtuturo niyan sa iba. So ngayon po, bilang panghuli, balikan natin ng mabilis yung naging kaso sa naging buhay ni Lot. Alam naman natin yung kwento, di ba? Kinakailangan maghiwalay ni Abraham sa ni Lot kasi hindi nagkakasundo yung kanilang mga tauhan. Lumalaki kasi yung herd. So, ang sabi ni Abraham kay Lot, ganito gawin natin, piliin mo kung saan pupunta, at opposite nun yung pupuntahan ko. At to make the story short, ang pinili nga ni Lot ay yung area kung saan naroon ng Sodoma at Gomorrah, dun sa plain of Jordan. Kapag tinignan mo yung lugar na yon, according sa mga pinag-aralan natin, yung greenery, you will see, and you know, kahit hindi mo nakikita ng mata mo mismo yung lugar, you know, na kapag pinuntahan mo yon, doon ang iyong mararating. Dito sa mga lugar na ito. Para siyang parang yung Las Vegas na bigla na lamang sa gitna ng madilim na disyerto may mga ilaw, napakaganda. And we know, isa yun sa mga original Sin City. Macau, Las Vegas, sa Philippines I believe meron din. Nariyan lahat ang mga vices, ang mga bisyo, yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, yung mga walang kapararakang mga bagay nandiyan sa mga lugar na yan. Mga lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga Kristiyano. Unless otherwise, binulungan ka ng Diyos, pumunta ka doon to evangelize. But make sure kapag pumunta ka doon, mag-evangelize ka nga. Hindi ka mag-enjoy sa sights and sounds na ino-offer ng mga lugar na yan. Kasi ganun mismo nangyari kay Lot. He knew this place. Man of God si Lot righteous siya. Walang sinabi sa Biblia ang hindi righteous si Lot. Yung nga lang, maling decision ang kanyang ginawa. Si Lot yung tipo ng mga taong nagpaka-practical sa buhay. Spiritual man or person, nagpaka-practical. He followed the money trail. Na kung saan may pera, doon siya. So alam naman natin kung ano ang kinahantungan. Kaya nga sabi ng Lord, follow me. Not follow that, follow me. Not follow him, follow me. Kaso nga, doon nahuhulog maraming Kristiyano. Kung saan naroon ng pera, kahit makokompromiso ang spirituality, sige lang. Pag nandun na siya, lagot siya ngayon. At tingnan natin ngayon yung naging karanasan ni Lot. Una, doon sa 4 dangers in Lot's decisions, kasi hindi lamang si Lot, buong pamilya niya, lahat mismo ng mga servants niya, lahat-lahat na meron siya, kasama pati mga animals. So yung buong kabuhayan niya, dinali ni Lot doon sa lugar na yon. So number 1, una, the danger of deceiving yourself. The more we neglect the weeds, the better they grow. Meron na nga tayong sinful nature, di ba? Wala among us, mula kay Adam sa kay Eve, lahat ng lumabas sa kanilang dalawa, lahat yan, tinaglay nila yung tinatawag na sinful nature. Yun yung failure natin, na each and every time it's easy for us to commit sin. Kapag gumawa ng sin, effortless, di ba? Kung mapapansin natin. Pero sa paggawa ng kabutihan, puro effort. Ang tao, hirap na hirap pagdating sa paggawa ng kabutihan, pero sa paggawa ng kasamaan, napakadali. Why? Nature na kasi natin to sin. According nga doon sa DCL, sa Dynamic Christian Living na pinag-uusapan natin, pinag-aralan natin, kumbaga, i-correct niyo ako kung tama yung gagawin kong pagkakode, kasi medyo matagal na rin pag-aaral. We sin because, kumbaga, we commit sin. We sin because we commit, we are sinner because we commit sin. Kumbaga, nasasabi mo makasalanan ka kasi nakakagawa ka ng kasalanan. Pero ang sabi sa DCL, we are sinner, we sin because we are sinners in the first place. Ibig sabihin, nagsa-surface lamang kung ano talaga yung nature natin as sinners. Nakakagawa tayo ng kasalanan kasi makasalanan tayo.
Hindi yung makasalanan tayo kasi nakakagawa tayo ng kasalanan. Nagsusurface lang kasi yung tinatawag na sinful nature. So we are sinful in nature. Katulad sinabi ni David, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, di ba, nahabi na siya sa pagkakasala. Hindi pa siya pinapanganak. Nabubuo pa nga lang yung bata sa loob ng sinapupunan. Nandun na yung sinful nature. So nung ipanganak yung bata, lalabas at lalabas yung kanyang nature, and that is being sinful. At si Lot himself, I believe, alam niya ang bagay na ito, and yet, ang problema ngayon, niloko niya ang sarili niya. Yung manloko ka ng kapwa mo tao, masama yun, di ba? Eh yung lokohin mo sarili mo, lalo na. Lalo na. Kasi normal lamang manloko ka ng kapwa mo tao kasi sino ba siya? Di ba? Sa isip ng maraming tao. Pero yung lokohin mo sarili mo ba? That's another level. Ibang level na yon. Yung pangarap pa sa salamin, panalo ka talaga. Woo! Di ba? Panalo ka. Yan ay tinuturo ng mundo eh. Yung tinatawag na self-help. Yung ego, alagaan mo ego mo. No, bago ka lumabas ng bahay, sabi mo, you're a winner. So, alam mo naman yung kalagayan mo, sabi, ganun lang ba yun? You will say it and you will be a winner. Hindi Hindi. Ganyan, maraming ganyan. Yan ay tinuturo ng mundo. Kaya ako mula na maging Kristiyano ako, ni minsan hindi ako nag-subscribe sa mga secular books. Regardless kung napakaganda ng mga sinasabi. Because the Bible is more than enough for me. Hindi lamang yun. Ano bearing ng mga libro na yon sa secular world? Ano bearing nun? Kapag sinundan mo ba kung saan nagmula yung mga sinasabi ng mga yan? Ang punta ba sa Diyos? Hindi naman eh. Mula sa sarili lamang ng mga taong makasalanan themselves. So, bakit ako magbabasa ng ibang aklat kung may Biblia na ibinigay ng Diyos? Everything is there. Ngayon, nasa Biblia, ang katotohanan, we are sinful in nature. So, tanggapin natin yung, kaya nga sinabi, di ba? We must reckon ourselves dead to sin. Kung talaga nasa atin na raw si Jesus Christ, tanggapin na natin ang katotohanan, patay na tayo sa kasalanan. Kasi ang problema kay Lot, even though he was a righteous person, sa kanyang decision making, sa mga actions na nakita natin sa kanya, ang ginamit niya yung kanyang sinful nature. Hindi yung righteousness from the Lord. Kasi kung righteousness from the Lord ang ginamit ni Lot, hindi siya pupunta doon. O sige, Uncle Abraham, dito ako pumunta. Ay, teka muna. Andito nga pala yung Sodoma at Gomorrah. Hindi, dito ako. Para dito ka naman, Uncle. Pero hindi kasi ganun ang ginawa ni Lot eh. He knew where the money was. At doon siya tumutok. Ngayon ang problema, doon sa weeds na pinag-uusapan natin, na-feed ngayon yung sinful nature. Yung mismong nasa puso ni Lot, na unti-unting kumakain, maging sa bawat isa sa atin, yung pa mismo ang inalagaan, diniligan ni Lot. Yun ang kanyang pinaglaanan. Maalala niyo yung sinabi sa Biblia? Kung ano raw yung lagi mong pinapakain, yun ang lumalakas. Halimbawa, sa buong maghapon, 5 times ka kumakain, siyempre, lakas-lakas ng katawan mo, di ba? Ngayon, pag-usapan natin, ilang beses mo naman pinapakain ang kaluluwa mo. Di ba? Sabi nga natin, agahan, parang lunch na. No? Agahan pa lang yan, lunch na. Tapos may merienda pa yun. Tapos merong lunch mismo. Tapos may merienda. Tapos may dinner. Tapos may merienda ulit. Bago matulog, kakain ulit. 7 times a day. Pinapakain ng laman. Ang tanong ngayon, ganito ang kaluluwa, ilang beses mong pinakain sa maghapon. Ngayon, sinabi sa Biblia, kung anong lagi mong pinapakain yun na mas malakas. So kung mas malakas po ang flesh, isa lang ibig sabihin nun, you are feeding the flesh too much. Yun ang lagi mong pinaglalaanan. Ang kaluluwa mo, hindi. So, no wonder it's easy for us to commit sin. Ngayon po, itong si Lot, there is something in his heart. Yun ang finid niya by that time. Yun yung weed na unti-unti kumakain sa kanyang puso at isipan. Kung meron kayong gusto sabihin, okay lang ha. Elsa, baka meron kang gusto i-share. So, wag nating lokohin ang sarili natin. Especially kung naturingan tayong Kristiyano. Alam natin ako naniniwala, we know,
kung may mga lugar, may mga bagay, may mga tao hindi fit sa isang Kristiyano. I believe we know. Ano sinabi sa Biblia? Evil company corrupts good habit. Madali bang masabi kung pangit or hindi magandang samahan ng isang tao? Madali bang sabihin kung pangit o hindi magandang samahan ng isang Kristiyano yung isang grupo ng mga tao? Kasi kung hindi ninyo alam mga kapatid, bumalik tayo sa evangelism. Grade 1 ulit or kinder. Pero we know, right? Alam natin yung mga bagay na hindi fit sa isang Kristiyano, right? Alam natin yung mga bagay na meron sa mundong ito na hindi tama, hindi fit sa mga Kristiyano, di ba? Then we are accountable. If we know this thing or this someone do not fit to us as Christians, and yet tinatangkilik natin, then we are committing sin and we are personally accountable sa Lord. At ganun mismo ang nangyari kay Lot. Maraming eksena sa Biblia kung saan humantong sa malaking fiasco ang mga buhay ng mga kapatiran natin ng araw. Wala kayong makikita na presence ni Satan. Noong nag-uusap ba si Abraham sa si Lot, si Satan nandun ang gugulo siya. Kay Job, malinaw na malinaw, naroon si Satan. Pero doon sa eksenang siya nagde-decide pa lang, sinabi mang at binulungan ni Satanas si Lot, dun ka na. Maraming pera doon, maraming babae, maraming lalaki, maraming ilaw na kumukutitap, maraming, meron bang eksenang sinabing si Satanas ng gulo at yung decision making ni Lot, nalito siya at nagkamali siya? Wala, di ba? Only Lot himself. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi tayo mahilig sa simbang ito, sinisisi lagi si Satanas. Hindi tayo mahilig sa ganun. Maraming church ganyan. Konting kibot pag nagkasala si Satanas kaagad. Hugas kamay. Ang tawag ko po dyan, hugas kamay. Tayo ang nag-decide. Kaya nga tayong pinaparusahan eh. Tayo ang pinaparusahan because it is us who decided to sin. Like Lot. Number 2, sa nakita nating 4 dangers in Lot's decisions, the danger of altering God's price tag. Naglalagay kasi ng label ang Lord eh. Good, bad. Good, bad. Good, bad. Lot, no doubt, lived in a compromised lifestyle in Sodom. Nung nando na siya, walang kaduda-duda, kompromisong malaki ang pinasok ni Lot at ng kanyang pamilya. One that likely contributed to the low moral standards of his daughters. Kaya po yung mga ama ng tahanan, we are responsible sa moral standard ng mga pamilya natin. We are. Hindi mo pwede sabihin, sa kinuha ng batang ito yung ugali niya. Bakit ganito itong batang ito kung magsasalita? Bakit sino po ba siya, sir? Anak ko. Ay, ba't mo kinu-question? Anak mo pala eh. Kanino pa magmamana yan? Sino dapat ang nagre-renda sa kanila? Kundi ikaw. Kaya nga, di ba, ilang beses natin nag-uusapan, kapag kinwestiyon tayo ng Panginoon sa kalagayan ng pamilya natin, ang kakausapin ng Panginoon, tatay. What's happening to your family? Bakit ganyan ang asawa mo kung makasagot? Bakit ganyan ang asawa mo? Nasa kanya authority, wala sa'yo, kalalaki mong tao. Bakit ganyan ang asawa mo? Bakit ganyan ang mga anak mo? Yung lalaki po ang responsable, lalaki. Ang failure po at tagumpay ng pamilya nakaatang sa lalaki. Yun ang disenyo ng Biblia. Hindi naman kaagad doon yung i-reveal yung kasalanan. Doon na lang ni Adam yung nung kumagat si Adam. Then doon na. Si Adam. Amen. Regardless kung sino yung nauna, lalaki pa rin ang kukwestiyonin ng Panginoon. Yung lalaki. Malaking possibility, Adam himself, hindi niya pinantayan si Eve by that time. O, saan ka pupunta na naman nga pala? Magsha-shopping ako. Saan lugar ng paraiso ka magpupunta doon? O, sige, pwede dyan, safe dyan. O, saan ka naman pupunta? Magsha-shopping. Saan lugar ng paraiso dito? Op, wag dyan. Alam naman natin kung anong puno meron dyan, so lumayo-layo ka or what. So, lalaki. At ito ngayon na nangyari kay Lot. Siya ang nag-decide, di ba? Hindi naman sinabing at nakipag-usap si Lot sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, kung ano sa palagay nila, dito ba tayo or hindi. Hindi, siya mismo nag-decide. And we know what happened.
maging yung morality ng kanyang mga anak na babae nasira. We know what happened, right? Nung nasa kuweba na sila, nung winasak na yung Sodom at Gomorrah, nung yung kanyang magaling na asawa, naging pillar of salt, ang ginawa ng dalawang anak, akala kasi sila lang ang natira, sinipingan yung sariling tatay. Incest. For the first time, nabanggit yung incest sa Biblia. At hindi lamang yon. Bukod sa masama na yung ginawa ng dalawang bata, sinipingan yung sariling tatay, si Lot, yung naging anak pa nila, naging number 1 na kalaban ng Israel. Yung dalawang batang nagmula sa kanila, naging mortal enemy ng Israel. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Yung decision mo ngayon, masaya ka? Masarap ba? Later on, it will haunt you. Yung magiging bunga ng sarap kamo na meron sa'yo ngayon, yung bunga, no? Niyan, ang ginagawa mo ngayon na ikaw mo nag-i-enjoy ka, isipin mo later. Ano sinabi sa aklat ng James? Una, desire. Kapag nag-give in ka desire, then you will commit sin. Tapos ano raw, magbubuntis, di ba? Pag yung fully grown ng sin, what will happen? Death. Manganganak siya ng kamatayan. And that child of death will haunt you forever. That happened to Lot. That happened to Lot. Simply because mali ang kanyang desisyon. Alam niya Sodoma na nga Gomorrah. Kilala yung mga lugar na yan bilang mga sin cities. Doon pa rin siya nagpunta. Then, so be it. So be it. Ang hirap mamuhay sa isang kompromisong pamumuhay, mga kapatid. And yet, kung tayo sanay makipagkompromiso sa mundo, then we are in danger na matulad kay Lot. Malinaw sa Biblia. Unahin natin mga relationships, mga kaibigan. Kung hindi mo naman sila nadadala sa paanan ng Panginoon at ikaw nadadala nila sa paanan ni Satanas, mag-isip ka na. Mag-isip ka na. It's about time for you to leave that company. Ulitin ko po, kapag dumarating na ang time, hindi mo talaga sila mahila sa paanan ng Diyos at ikaw nahihila sa paanan ng kaaway, then reconsider. Evil company corrupts good habits. Biblia po nagsabi nun. So sa number 2, pinaganda ni Lot ang mukha ng Sodoma nang pumunta siya, thinking na hindi naman siguro ganun kasama ang lugar na ito, so we will be there. Hindi lamang yon, I am a righteous person, nasa akin naman ng Panginoon, hindi ako papabayaan ng Panginoon. It doesn't work like that. It never work like that. You will be compromised. Hindi lamang ikaw, kung kasama mong buong pamilya, madadamay sila. Maaring control natin ang sarili natin. Paano sila? Paano mga bata? Right? Lalo na mga bata, how can you control them? May mga persons yan eh. May mga sariling personality. You really cannot totally control them. So, kung hindi mo kayang kontrolin totally ang mga bata, dadalin mo pa sa Sodom at Gomorrah, what do you think will happen? Of course, they will be like them. They will be like the Sodomites at mga taga Gomorrah. Number 3, sa nakita nating natutunan natin sa naging buhay ni Lot sa mali niyang decision, the danger of long-term decisions based on temporary attractions. Ano raw yung nakita ni Lot? Nang tingnan niya yung plain of Jordan na kung saan naroon ang Sodom at Gomorrah, beauty, wealth, and ease. Yan po ang hinahanap ng mga tao nowadays. Una, yung kagandahan, napakaganda naman talaga nito. No? Yun yung panlabas. Di ba sinabi sa aklat ng Proverbs, hindi yung panlabas eh, yung panloob. Yung nasa loob mismo ang tinitignan, hindi yung labas. And yet, we believe, mayroong sinful nature, we have the tendency to look at the outside appearance only. Pero nilinaw ng Lord, di ba? Kayo mga tao, tumitingin kayo sa tao sa panlabas, but me, I look at the heart. Yun ang kaibahan ng Panginoon. Which is totally kaiba sa ginawa ni Lot. Napakaganda kasi ng lugar na yon. Ulitin ko po, yung Las Vegas, kung kayo nasa malayo, madilim yan, no? Especially kapag gabi, napakadilim. Pero makikita mo parang merong perlas, merong ginto na kumukuti-kutitag doon. Mag-o-offer ba si Satan ng something na hindi mag-a-appeal?
Sa ating mga mata, sa ating lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, siyempre, yun ay offer niya. The same things na in-offer niya kay Jesus Christ doon sa temptation sa ilang. Hindi lamang yun. Ano yung tinignan ni Lot? Hindi lamang yung kagandahan ng lugar na yon, kundi yung wealth. Madali siyang yayaman. Another thing, or kahinaan ng tao, yung tinatawag na instant, mabilis ang pagyaman. Alam naman natin ang standard ng Biblia pagdating sa pagyaman, di ba? Walang masamang yumaman, pero sa tamang paraan, sa tamang panahon, at God's own pacing. Sa tulong na rin ng sipag at tiyaga natin. Nakita naman natin kung ano nangyayari sa mga taong pumapasok sa mga biglang yaman scheme, di ba? Nasaan na ngayon yung mga yan? Na kailan lamang nakapost sa mga Facebook. Nagpapakita pa ng picture, may cheque. Where are they now? Nasaan na yung mga kumpanyang yan? Ako ito lang masasabi ko eh. Kung kumagat ka dyan, tapos nung mawala siya, parang wala lang nangyari. What are you? Kalyado bang puso mo? Mahiya ka naman sa ginawa mo, right? Misa kasi wala lang, para bang walang nangyari. Parang walang nangyari. Hindi man lang marinig, nagsisisi nga ako, ba't ko pinasok yan eh. No? Kumita ako ng konti, pero kita mo, malinaw na scam naman pala. Patawarin ako ng Panginoon. Pati yung mga taong naloko nang dahil sa akin, Lord, patawarin mo ako. Pero wala lang, wala. Para mga robot, mga walang puso. What's that? Parang si Cain, ano? Pinatay na yung sariling kapatid. Wala lang, napaka-cold. Kung nasa espiritu ng Diyos, nakagawa ka ng kasalanan like that, let's say, pumasok ka sa scam. Alam mo na, sa kanterbang pyramiding nang lumabas eh, at bago lang itong sinasalihan mo ngayon, at alam mo kung ano patutunguhan, at maraming nararahuyo because of you, tapos nung lumabas ang katotohanan ng mga manloloko din, kasama ka sa noloko, at naloko rin yung mga sumama sa'yo, magsisi ka naman, kapatid. Magsisi ka. Ipakita mo that you nagre-repent ka sa ginawa mo. Pero marami ako nakita, wala lang eh, parang mga manhid. What's that, no? I mean, that's strange. To be honest, that is strange for me. Hindi man lang, mga kapatid, pasensya na nga pala, ha? Narahuyo ako sa isang bagay na hindi tama. Nagsabihan niyo ako, hindi ako nakinig. Pero ngayon po, nakita kong katotohanan. It's really wrong. No? Pasensya na po. Pero wala. Yung isa sa mga, yung remorse na tinatawag, buti pa si Judas nag-remorse eh. Si Judas, hindi siya nag-repent. Pero yung remorse meron siya, right? Nagbigti nga eh. Walang kasalanan. At least may remorse yung tao eh. Pero nowadays, maraming tao wala lang. Ay, pyramiding paling pinasa ko. Okay, fine. O, nawala na, sayang pera ko. Okay, fine. Tapos ang usapan. So irresponsible. Ano pa hinahanap ng mga tao ngayon? Ease of life. Ease of life. At yun din siyempre ang habol. Para saan ba naman yung beauty, yung wealth, kundi gusto mong maging madali ang buhay mo, di ba? Then again, wala naman sanang masama. Pero kung yun lang as in ang habol natin sa buhay, at kompromiso ang pinapasok natin, then hindi natin kasama ang Panginoon sa bagay na yan. Just like Lot. Si Abraham ba yumaman? Of course, sobrang yaman nga ni Abraham eh. Pero tama yung naging paraan ni Abraham ng pagyaman. Si Lot, hindi. Yung po ang point natin, walang masama mga kapatid kung loloobin ng Panginoon for us to be wealthy. But make it a point, kasama natin ang Diyos. At kapamaraanan ng Diyos ang ginagawa natin. Because kung hindi, then we are at the other side. At alam na natin kung saan pupunta ang bagay na yan. Just like sa naging eksena sa buhay ni Lot. At number 4, panghuli po sa naging karanasan ni Lot na pinag-usapan natin, the danger of assuming that your decisions won't affect others. Our values will affect or infect those we love. So para inaraw daw na natin, katulad nga sa naging karanasan ni Lot, hindi lang naman si Lot ang naging biktima ng sarili niyang desisyon. Yung asawa niya, nakita natin kung anong klase ng morality nagkaroon ng asawa ni Lot, di ba? Materialistic. Ano pa ba naman ang dahilan kung bakit nung nasa malayo na sila, lumigon pa yung asawa?
Ano pa ba naman ang ibang dahilan? Yung mga anak niyang babae, kasama nga nila eh. Material possessions. Alam ng angel eh. No? Huwag kayong lilingon. Walang lilingon. Sa kabila nun, lumingon pa rin, then she became a pillar of salt. Extreme, ano? Hindi ba pwede, Lord, na nang lumingon yung babae, na bulag na lang siya? Marami namang way para pakita ng Panginoon yung point niya eh. No? Pero then again, sabi nga natin, once in a while, nagpapakita ng extreme example of discipline ng Lord. At sa kaso ng asawa ni Lot, that is really, really extreme. Pillar of salt. At according kay Moses, nung sinusulat niya, itong kwento na ito, nung panahon niya, nandun pa yung pillar. Pwede yung pampuntahan, makikita mo nandun pa. Hindi lamang yon, hindi lamang sa naging corrupted ang value ng asawa ni Lot, corrupted din ang value ng kanyang mga anak na babae. Ano pa ba naman ikakokorrupt ng isang tao kung sariling magulang papatulan niya? Is there anything else? Is there anything else? And yet yun ang ginawa ng mga anak ni Lot. Nakita ninyo kung gaano ka-corrupt, kadilim, yung value, yung morality, kung meron man yung mga anak ni Lot, because of that decision for them to live in Sodom at Gomorrah. Sabi nga natin ng mga nakaraan, pinipili nga natin school ng mga bata, di ba? Pag nakita natin yung mga teacher, mukhang mga chismosa itong mga ito, pag naging teacher ng anak ko, yung mga anak ko magiging chismosa din, nililipat mo, di ba? Nililipat mo. Tinitignan mo yung uri ng mga tao sa school. Anong klaseng teacher meron doon? Anong klaseng mga personality meron sa school? Anong klase ang turo? Di ba tinitignan yan? Kasi ang gusto natin yung mga bata, malagay sila sa tama. Nakakakita sila ng tamang example ng mga tao. Nakakarinig sila ng mga tamang example ng mga turo. Ganun tayo kaingat sa mga bata. Sa pagpili sa school. I-apply na natin sa buong buhay natin, mga kapatid. Why not choose the good things in life? Si Lot po, beauty, wealth, and Islam ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon. Pumasok siya sa matinding kompromiso, and we know what happened. He almost lost everything. At ang naging bunga ng incest, ng pagkakipagtalik sa kanya ng sarili niya mga anak na babae, mga kontrabida sa buhay ng Israel. Mga tao, mga lahi na nagsilbing tinik sa dibdib, tinik sa laman ng Israel. So yan po ang 4 dangers na pag-usapan natin sa naging buhay ni Lot. Is there anything you want to ask or question or comment? Kasi po, closing na lamang ito study dito sa series ng pinag-aralan natin. So ang napag-aralan po natin sa naging buhay ni Lot, the danger of deceiving yourself. Number 2, the danger of altering God's price tag. Number 3, the danger of long-term decisions based on temporary attractions. Hindi ka lagi na ginagawa example yung bakit mo naman minahal yung asawa mo? Parang si Rita Avila kasi pag ngumiti siya talagang close-up smile eh. Kaya nung isang araw nga, nung nakababad na yung ngipin, na hirap na siyang i-appreciate yung asawa niya. Yun ang hirap kapag nakatingin sa panlabas. Nagdi-deteriorate kasi yan eh. It will deteriorate. Pero ang kagandahan sa mag-asawa, sabay kasi silang tumatanda eh. Sabay. So they appreciate each other. Uy, okay na wrinkle mo dyan ha. Uy, kung nga rin, ganda ng pagkaka-wrinkle ng noo mo or what. At least, it's not that hard. It's really not that hard. Kasi sabay naman kayo eh. Diba? Ano ba yun? Kasama kang tumanda, sabi nga nila, diba? That's okay. That's okay. Unless ikaw yung klase ng tao, nagmumukhang purun ka na at gustong pa sariwa. No? Of course, ibang usapan na yan. Di ba? At napag-usapan din po natin yung naging buhay ni Achan. Ano naman ang natutunan natin sa naging buhay ni Achan? And we know what happened, di ba? Sabi nga natin, nang pabagsakin ng Panginoon yung wall of Jericho, sabi ng Lord, may mga bagay sa lugar na yan which is banned for you.
sa akin yan. Patayin niyo itong mga ito, at yung mga bagay na ito, ipunin ninyo, at dalhin niyo sa templo. Because those things are mine. To make the story short, ang ginawa ni Achan, kumuha siya. Kumupit si Achan. At doon nagsimula ang problema. Kaya nga naging pamagat ng pag-aaral natin na yan sa buhay ni Achan, yung tinatawag na fatal attraction. At napag-usapan natin ang pinakauna sa lahat, a fatal attraction never lies dormant. Si si Kuya Gilbert. Si Gilbert nga pala. Sa kabila, di ba? Ni isang araw, hirap na hirap siya, hindi siya mapakali. Kasi Makati yung binti niya nasa loob ng cast. Hindi niya paano kakakamutin ito? Andun lang siya. Andun lang. Hindi niya makamot. No? The same thing as fatal attraction lies dormant. It's just there. It's just there. Nandun lang siya. Naghihintay lang siya ng right opportunity. Ang sabi nga nila, sa ilalim ng dagat daw, may mga klase ng isda. Nandun lang siya, kala mo patay, hindi gumagalaw. Nakatigil lang siya, minsan nakahalo pa sa buhangin or what. Hindi gumagalaw, akala mo patay. Until such time, may dumaan na prey. Bigla niyang sasagpakin. Andun lang kasi siya Naghihintay lang na ng right opportunity na dumaan sa kanyang harapan. At sa naging karanasan po ni Achan, yun yung yaman, yung treasure ng Jericho, at specifically, ang napagtuunan ni Achan ng pansin ay yung yaman ng Jericho na nanggaling sa Babylonia. Robe na yari sa iba't ibang hiyas. Sobrang mahal, bukod pa sa mga silvers. So makikita natin, again here, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kasi sa tingin natin, bakit gustong makuha ni Achan yung mga kayamanan na yon? Just meron lang siya nakatago. To be what? Para madagdagan yung yaman niya. To be wealthy, of course. Para yumaman. Ano pat nagnakaw ka ng ginto, ng bara-barang ginto, tapos itatago mo lang forever sa cabinet? What's that? Kaya mo ginawa yan, you want to be rich. Achan wants to be rich. But then again, mga kapatid, in a very, very wrong way. In a very, very wrong way. Hindi lamang sa wrong way. Di ba? Wrong reason. Ang sabi ng Panginoon, do not and yet ginawa pa rin niya. So it never lies dormant. Napag-usapan po natin na naroon lang siya. There is something in the heart of Achan longing for these riches in any way possible na pwede niyang makuha. Yan po nakita kong kahinaan ng tao, mga kapatid. Many people want to get rich fast. Now na. Ano sinabi sa aklat ng Timothy? Sinabi ni Paul kay Timothy? No? The love of money is a root of all kinds of evil. At maraming tao, kung gustong yumaman ka agad, sinasaksak nila ang sarili nila in the process. They are hurting themselves. True or false? Ano nangyayari sa mga drug pushers ngayon? They're dying like dogs in the street. Pasalamat sila, hindi pa katulad sa Mexico. Sa Mexico, tinatalupan ng buhay. Isinasabit sa tulay. See, look, what's happening? They're dying like dogs. Saka gusto nila yumaman ng mabilis by selling drugs. Namamatay sila na parang mga aso nakakalat sa kalsada. Look at Jezebel. What happened to those people who is against God? Ang hirap pa, dito sa pinag-usapan natin sa naging karanasan ni Achan, a fatal attraction deafens us to God's work and voice. Many times, pinakita na ng Panginoon what will happen kapag nag-disobey ka sa akin. Ang example nga natin, walang ibang hahawak sa ark. Yun lamang mga taong itinalaga ko. Kaso nga, nung tumatabit sila sa ilog, medyo nadupilas yung isa, muntik-muntikan tumumba yung ark, sinalo naman yung isa para hindi tumumba. Maganda ang kanyang intention. Right? Kaso, mga kapatid, even our highest intention, hindi uubra sa kalooban ng Diyos. Good intention is not good kung against sa salita ng Panginoon. It cannot be.
Hindi natin pwede sabihin, hindi Lord, maganda naman pong intensyon ko, Panginoon eh. Yeah, right. Kaso nga sabi ko, wag eh. Ano nangyari daw? Namatay yung tao, di ba? Pinarusahan ng Panginoon. Hindi lamang yon. Maraming nakita si Achan kung paano magparusa ang Panginoon. Extreme example of discipline. And yet, ginawa pa rin niya. Ilang beses nagpakita ang Panginoon ng power, di ba? Imagine yung wall of Jericho na katibay-tibay. Inikutan lang nila for 7 days, 7 times. Tapos sa panghuli, sumigaw sila ng malakas. Bumagsak. Bumagsak. That is power from the Lord. Ano pa rin ang ginawa ni Achan? Nagnakaw pa rin siya. Naging bingi si Achan sa sinabi ng Panginoon na ang mga bagay na ito ay banned sa inyo because these things are for me. And I believe, katulad sa atin, tinatawag na conviction ng Holy Spirit. There is something in Achan's heart and mind na nagsasabi, don't do that. And yet, ginawa pa rin ni Achan. Hindi nagkulang ang Diyos kay Achan by that time. Hindi nagkulang. Yung nga lang, naging bingi. Naging kalyado ang puso ni Achan. Anything na gusto niyo idagdag? Hindi ko ipapasok yung ano eh. Yung talagang sa triple element talaga ng buhay natin. Yung ating sarili talaga ang ating nandang. Siguro sa buhay ni Lot at saka ni Achan. Nag-o-offer lang na nandiyan lang na kanyang mga bagay na makakapagano sa ating mga less of the place. Pero yung sarili talaga natin ang ating. Kung susundin natin ang ating sarili, kaya sinabihan na siya ng Panginoon. Nasa kanya yun. Pero yung sarili niya rin pa ang kanya ng sinunod. Oo nga. Kung sarili niya susundin, distraction talaga. Oo nga naman. Ang hirap nung nung mahilig ka sa mga bagay na makikinang Minsan meron ako narinig na ganung mga pag-aaral or teaching. Maraming tao talaga mahilig sa mga bagay na makikinang. They will do everything in their power to get that thing. Me, I'm thankful sa Lord, I'm not. I'm not. Not all that glitters are gold. Sino nagsabi niyan? Ganun ba? Mukha lang din to, di ba? Pero pag nandun ka na, hindi naman pala, naloko ka lang ng kalaban, di ba? Ang nga naman. Tubog lang, tubog. Putik pala, no? Gold, ano ba tawag? Gold-plated na putik. One way or the other, naranasan natin to mga kapatid, tayong lahat. Walang itsapwera sa atin. We ignore God. We ignore what we've seen. We ignore kung ano may mga narinig natin sa mga pag-aaral just to do the thing that we would like to do. We are Achans here. We are Lots here, mga kapatid. Sa pinag-uusapan natin ang sarili natin. Tayong lahat. Walang itsapwera sa atin. Hindi lamang yun, ang problema ngayon, dito sa naging karanasan ni Achan, number 3, a fatal attraction stimulates the growth of other sins within us. Domino effect. Kasi siyempre, sa ginawa ni Achan, anong next step? Pasinungalingan niya siyempre yung ginawa niya. Yun ang next step eh. Sino sa atin na hindi gumawa ng ganyan? Kapag meron tayong ginawang kasalanan, let's say kahit nung maliit pa tayo, ano next step kapag tinanong ka, sino na naman ang kumain ng tsampoy? Sinuksan po! Magtuturo ka or i-deny mo, or Di ba? Sino hindi gumawa niyan? Ako, I remember, many times ginawa ko yan, mga kapatid. No? Nakita niyo yun, no? Yun ang isa sa natin, tendency natin gawin eh. Pag may ginawa tayong kasalanan, pagtakpan. We are all Achans here. We are. No? Napaka automatic na siya eh. Automatic eh. Yun ang gagawin natin. Katulad ng ginawa ni Achan. So mula sa greed na dormant, nung dumaan yung opportunity, ginrab niya, nagnakaw sa Achan. After noon, nagsinungaling siya. Siyempre, he will deny. Alam niyo kung bakit? Hindi niya may itatago kung okay lang eh. Hindi ba yun ang sinasabi nga natin? Kung talaga okay lang yan, bakit mo tinatago? No, kasi huli mo siya kumakain sa sulok, Magawa mo dyan, ba't kumakain ka dyan sa dilim or what? Hindi okay lang, masarap dito kumain sa dilim or what? Bakit ka nandyan, nagtatago ko pa or what? Kung talaga okay lang yan, bakit ka na riyan? Madali kasing sabihin eh. Di ba? Bakit mo tinatago kung okay lang? Bigyan tayo example, many years ago, sa mga kapatiran, yung mga examples nila sa opisina, di ba? Which is naging example ng isang kapatid natin kailan lang. Halimbawa, yung mga gamit sa opisina.
Galing mo, mamigay ka sa mga kapatiran. Oh, brother, oo. Oo. Kasi tingnan mo, sa trabaho niya to, or what, Di ba? Hindi, okay lang yan kasi ano naman kami. Ano ba yung term nila doon? Privilege naman namin to Di privilege Tinatago. Ba't mo tinatago? Basta na kung lumabas ka ng opisina, dala mo talaga siya Kasi privilege mo yan, di ba? Lumabas ka, dala mo talaga yung printer o dala mo yung, Kasi bakit nakatago? Ang point kasi doon, bakit nakatago? Lumabas ka ng dala mo talaga, Di ba? Madali lang Hindi mo itatago kung okay lang talaga. Pero the mere fact na itinatago mo, it's not. Something fishy is going on. At si Achan, ganun po ang ginawa niya. Alam niya kasi hindi okay yung ginawa niya So itinago niya, ibinaon niya sa lupa yung kanyang ninakaw. Mga kapatid, nakita natin yung naging example ni Achan. Anything na nakaw, hindi mo talaga may enjoy. You will not. Nakita niyo yung mga magagaling na mga mayayaman ng mga politiko na 1 taon pa lang. Nung tumakbo siya sa opisina, nakatira sa apartment, di ba? After 1 year sa pwesto, mansion ka agad ang bahay. Una, kukwestiyonin siyempre sila ng mga tao, how come? Ganun ba talaga kalaki ang sahod ng mga assistant janitor sa Di ba? Sa opisina na yan ng gobyerno at ganyan, 1 taon lang talaga namang unless nanalo sila sa lottery or what. Hindi ba pa paano may enjoy yan kung lahat ng tao kino-question ka? Yung pag nakita ka, ang hirap pa naman ng ganun, Hindi mo may pagmamalaki Paano may pagmamalaki? Hindi, di ba? Hindi mo may enjoy. Never happy. You will never happy of it. Look at Achan, binaon nga niya sa lupa Ano gagawin niya doon? Nakabaon sa lupa, tinapalan ng kung ano-ano, tapos tinabunan ng lupa, tapos nilagyan ng carpet. So, ano yun? What's that? What's that? Hindi lamang yon. Bago ma-convert ni Achan into other form of treasure yung mga ninakaw niya, merong ibang tao makakaalam. Ibebenta niya Ibebenta niya Para yung robe na yun na kamahal-mahal, ma-convert into, let's say, peso or reals, ibebenta niya Malalaman siyempre nung pinagbentahan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya sabi nga sa Kaitaan, ang yamang tinamo sa daya ay madaling wala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Oo nga naman. Kaya tayo, sipag at tiyaga at Panginoon. Naalala ko naman yung mga scams ng araw. Hindi ko maintindihan kung bakit may kumakagat dyan sa mga scams na yan. No? Minsan common sense lang No? Common sense. Sabi nga nila, if there is something too good to be true, kuidaw ka na. Too good to be true Imposible, and yet nagagawa nila or what, then mag-ingat ka na. Number 4, a fatal attraction blinds us to encroaching danger. Di ba, ang kwento, para malaman, kasi wala umaamin alam ng Lord, kaya nangyari sa inyo yung mga yan, merong gumagawa sa inyo ng mali. Napaka merciful ng Lord. Pwede may turo niya mismong ganun no? Merong sinag ng langit, sinag ng liwanag mo na, whoosh, spotlight si Achan mismo sa muka. At sabi, siya po ang may kagagawa ng lahat. Pwede naman, di ba? Pwede, maraming way ang Lord. Alam natin yan. Magpadala siya ng uwak, bigla siyang tukain. Sino mang tukain ng uwak sa muka. Sa'yo. Pwede naman Pero alam niyo, napaka-merciful ng Lord, napaka-gracious niya. Casting ng lots. Proseso, kuya ba? Oo. Naging proseso. Pinadaan niya sa mahabang proseso hanggang unti-unti yung net, yung noose, hanggang sumakal doon sa tao mismo may kagagawan. Ang haba ng proseso yun kasi buong Israel, nung magbunutan, yung mga angkanan, nung magbunutan, yung mga pamilya, mahaba yung proseso. Naghintay ang Lord kay Achan para lumabas na siya, umamin siya. Kasi then again, maraming way ang Lord, alam natin yan. Para ngayon pa lamang, malaman niya na kung sino, pero hindi. Binigyan siya ng chance, pero He did not. Yan. Because He wants us to confess. Yes, kay Cain. Kaya niya tinanong si Cain, parang Cain, nasan nga pala yung brother mo? Lord, napatay ko po siya. Pwede Look at that.
Ano ginawa ng Panginoon na hinipo ng babae yung kanyang laylayan? Nagtanong din siya, di ba? Sino ang nag-touch sa laylayan ng aking damit? Alam niya kung sino, all-knowing siya. Pero gusto niya mag-confess kasi yung babae. This time around, si Achan ganun din. God gave him the chance to confess. Hindi niya ginawa. Hanggang yung noose, yung lubid, ayan na ngayon. O, hindi ka pa bang hindi ikaw? Aminin mo na talaga. Nandyan na eh. Di ba? Nakakalungkot yung nangyari kay Achan. So, it blinds us to encroaching danger. Anything na gusto niyo idagdag? And, number 5, a fatal attraction infects and destroys those nearest us. Hindi lamang si Achan ang nag-perish, maging ang buo niyang pamilya nag-perish. Mismo yung tent niya, sinunog. Buong pamilya, lahat ng ari-arian. Obliteration ang ginawa ng Panginoon. Erase this family and anything that belongs to them. Extreme example of discipline. Paminsan-minsan gumagawa ang Lord ng ganyan. At pag nangyari siya, wala tayong karapatang magreklamo. And, number 6, a fatal attraction shames God and His people. Napahiya ang Israel dahil doon sa kasalanan ginawa ni Achan, kasi nung lusubin nila yung maliit na bayan, napakaliit compare sa Jericho, pero marami sa kanilang namatay. Napahiya sila. At ang sabi nga ni Joshua, Lord, ano sasabihin ng mga bansa around us na gustong-gustong tumiris sa amin kapag nalaman nila na itong kalit-lit na lugar na ito, tinalo kami. What will happen to your name? Kasi alam naman natin na ugali ng mga pagans ng araw, di ba? Nakasalala yung kanilang paniniwala sa Diyos ng Israel, sa mismong Israel. Kapag nananalo Israel, ano sinasabi nila? Tunay nga, buhay ang Diyos ng Israel. Pag natatalong Israel, ang sinasabi nila, asan ngayon ang Diyos nyo? Yung Diyos namin ang tunay na Diyos. Which is nangyayari din sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, yan bang born again? Tako-tako or what? No? Yan ba? Yung bang born again? Walang pakialam sa iba or what? Di ba lagi na lang ganun eh? Talagang paturo pa rin sa taas. No? Eh kung ganyan yung mga yan, hindi na ako alis sa relihiyon ko. Bakit ako sasama sa kanila para maging katulad nila? Di ba nakakahiya? Napapahiya ang church, napapahiya ka, napapahiya ang Diyos. Even though ang Diyos naman, Diyos siya eh. Paano siya mapapahiya? But then again, mahalaga kasi na iniingatan din yung pangalan ng ating Lord. Kaya nga nung araw, sabi niya, do not use the name of the Lord in vain. Yung paggamit na nangangalang sa kanyang pangalan sa maling paraan, hindi na tama eh. Yung ikahiya pa, yung maging tampulan pa ng kahihiyan, yung kanyang pangalan, malaking kasalanan yon sa ating Lord. Hindi lamang yun, kasi ini-establish ng Lord yung kanyang Godship by that time. Kasi sangkaterbang pagan gods meron. So ini-establish ng Panginoon, I am the one true God, through Israel. Tapos mangyayari yon, natatalong Israel, magdududa nga yung mga tao around. Teka muna, natalo sila eh. Siguro yung Diyos natin ang tunay na Diyos, hindi yung Diyos nila. Yung pang isa, yes, He is God. Hindi mababawasan, madadagdagan ng pagka-Diyos niya. Pero here on this planet, gusto kasi ipakita ng Panginoon, I am the one true God, through Israel. Maging sa buhay natin, God wants to show the world that He is the one true God, through us. So hindi lamang si Achan, hindi lamang ang pamilya niya, kundi maging ang Israel, maging ang Diyos, nilagay niya sa alanganin, one way or the other. At number 7, a fatal attraction steals from God what belongs to Him. Ang sabi again sa book of James, every perfect gift comes from above, from the Father of lights, where there is no variation of turning. May mga bagay na sadyang sa atin. May mga bagay na sadyang hindi sa atin, mga kapatid. Kung hindi atin, hindi atin. Kung sa atin, walang makakapigil para mapunta sa atin yung bagay na yon. Anything, no? Even material possessions. Kung talagang sa'yo yan, no power on earth can stop it from coming to you. Ano sinabi ni David? No? Surely, your goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ano pa sinabi ng Panginoon mismo? All these things shall be added unto you. Lahat na sinabi ng Panginoon, sinasabi niya, this is yours. Kung talagang sa atin, wala makakapigil. God will make a way for those things na mapa sa atin, mga kapatid. Yun nga lang, kung hindi para sa atin, then it's not for us.
It's not for us. Doon nagkakaproblema. Kapag ginusto nating maangkin yung mga bagay na hindi naman sa atin, doon nagkakaroon ng problema. Ang tawag na doon, stealing, di ba? Stealing. Hindi para sa yung posisyon, pinilit mong kunin, siniraan mo siya, you stole the position. And many, many more, syempre. Yung authority, yung position, at marami pang mga bagay. Kung talaga hindi sa atin, hindi sa atin. Makamit mo lang man natin yung hindi sa atin, then how can we enjoy it? How can we enjoy it? Alam naman natin against ang lahat. Even ang langit. Do you have something to say? So yun po yung 4 dangers in Lot's decision at yung Achan's fatal attraction. Bilang conclusion po, a personal reflection. Kasi we are all Lots here. Lahat tayo, one way or the other, nag-commit tayo ng kasalanan katulad ng kay Lot. Lahat tayo Achan. One way or the other, nag-commit tayo ng sin like Achan. Ngayon ang tanong, ang conclusion sa personal reflection. Ang sabi, dun sa naging karanasan ni Achan sa kanilot, I saw, I coveted, I took, I hid. Yung kasi nangyari, nakita muna eh. Nakita muna eh. Then, ayos gusto ko yan, gusto ko yan. Then, kinuha, tapos, itinago. This was the defining moment tragically caught on divine film for eternity. Thousands of years ago nang lumipas, doon sa nangyari kay Lot, sa nangyari kay Achan, and yet here we are now. We are talking about it. Nag-e-echo siya, di ba? Nagre-re-echo siya. Each and every time nag-aaral ang mga Kristiyano, nagre-re-echo. It will be taught again and again. Mababanggit again and again. Na kapag sinabing Achan, yun ang ginawa. Kapag sinabing Lot, yun ang nangyari. Pag sinabing Judas, ito ang ginawa niya. Nag-e-echo. Nag-e-echo. Defining moment na naturingan, and yet yung defining moment na napaka-negative. Kaya sa Biblia po, mayroong mga winners and losers. Maraming winners, maraming losers. Maring one way, someday pag-aralan natin yan. Bible characters, winners and losers. Will we address our own fatal attraction before it's too late? Achan let the process go too far. Sa kaso ni Achan, kung alam niya mahina siya doon, sana nagsama siya eh. Dito ka lang, wag mo kong iwan na habang kinokolekta ko itong mga itong mga ginto, itong robe from Babylon na kaganda-ganda. Dito ka lang, wag mo kong iwan kasi wala, mahirap na eh. Hindi kasi madali sa taong aminin yung kahinaan niya, no? Is it easy? Or ikaw, Analet, madali bang tanggapin yung kahinaan natin? Ha? Case-to-case basis. Bigay ko naman ng example. Bakit case-to-case basis? Sige nga, bigay tayo example. Bakit minsan madaling tanggapin yung kahinaan natin? Bakit minsan hindi? Sige na, huwag ka mahiya. Ha? Ano? Ay, hiya si Analet. Mahirap na lang ba? Mahirap. Kailangan na lang. Okay. Mahirap na lang talaga. Mahirap. Ayan. I believe lahat tayo na-experience natin yan. We know our weakness and yet, we are hesitant na tanggapin. At ilan lang yung tipong, hindi, wag mo akong iwan. Ako, mahirap pag iniwan mo ako dito. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Di ba? Pero dapat minsan ganun tayo eh. Dito ka lang, huwag kang aalis. No? Pag iniwan mo ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko or what. It's either you deny or you ignore it. Kaya nga eh. Oo nga. Doon ganun kahalaga yung meron tayong kasama. Yung meron tayong mga kapwa mananampalataya na kasama mga kapatid. At least man lang ang magiging papel nila to stop us. No? Alam ba, pupunta ka ng birthday party, wala namang masama eh. Gusto mo di ba? Celebrate. Pero doon sa birthday party, sigurado may mga bagay na hindi tama para sa isang Kristiyano. No? At least man lang, sama mo naman ako, Kuya Lito. At least meron tagapigil kung sakaling medyo nakakalimot ako, pigilin mo ako. At kung si Kuya Lito naman nakakalimot din, pigilan mo rin siya. Kung pareho na kayo nakakalimot, naku, mahirap na yun. Yan. Amen.
Kaya mahalaga eh. Escape route. Oo, may escape route. Di ba meron pang usapan na ganito, Kuya Lito, pag nakita mong umaabot na ako ng bote, yayahay mo na ako ha. Kunyari, meron tayo pupunta or what, you know. Yun na, may mga eksenang ganun eh. Gagawa kayo ng paraan. Kung hindi man, o pupunta ako doon, kaso hindi ka talaga pwedeng pumunta, ganito gawin natin. After 30 minutes, tawagan mo ako. Para meron kang dahilan para umalis. Di ba? Kasi mahalaga yung alam natin limitation natin eh. Halimbawa, ako ang tendency ko pag pumunta ako ng party, sa unang 30 minutes, para akong anghel talaga eh. Yun yung nagsasalita, you know. Pero pag inabot ako ng isang oras, iba nang nangyayari sa akin talaga eh. Lumalabas na yung ano eh. Kaya pwede, after 30 minutes, tawagan mo ako. You know, ginagawa din ng paraan. Ginagawa ng paraan. So, aminin natin yung kahinaan natin, then let's do what's best na, you know, huwag tayo mapasok sa isang matinding kompromiso. At hindi yung ginawa ni Achan. Hinayaan lang niya. We can still stop it. We must. And the sooner the better. So instead dun sa I saw, I coveted, I took, I hid, may our legacy read, I saw, I was tempted, I resisted, I escaped. Sinong Bible character ang nakikita niyo dyan? Si Joseph. Imposible yung ginawa ni Joseph, mga kapatid. To be honest with you, that's impossible para mangyari. Pero naging posible siya sa naging buhay ni Joseph. Imagine that. Bagong ligo, nakatapis, at you know, parang peacock na papakita ng kagandahan kay Joseph. Ano ginawa ni Joseph? Talagang takbo. Yun ang sinabi sa Biblia, di ba? He escaped. Nanay ko po, takbo na, takbo. Isipin yung tagpong yan, mga kapatid. Kaso lang nakuha yung balabal niya. Ano nang babae? Nanggagrab pa pala. Hindi lang nagpa-front na ganyan, nanggagrab pa pala, or what? Yun ang katiwaan na inano siya ni Joseph na. Oo nga eh. Pero imagine that sin. Isipin mo, imposible eh. Posible? Imposible eh. Pero naging posible, di ba, by that time? Pero tao rin naman si Joseph like us. And we believe, lalaki yun. Walang question sa kanyang pagkalalaki. Lalaking tunay si Joseph. And yet, nagawa niya eh. Ano nagawa niya? Look at that. So, I hope, and let's pray, instead of that, maging katulad tayo ni Joseph. Nakita niya eh. Yung nga lang si Joseph, wala namang sinabi na tempt. Yun ang yung kaibahan ni Joseph, hindi siya na-tempt kasi eh. No? Meron tuloy nagsasabi, baka naman kasi naman yung asawa ni Potiphar eh, mukha naman balyena or what. O mukha elepante, bakala niya or... Pero hindi yung point. Hindi, syempre. Kaya makikita, takbo talaga siya. Takbo talaga. So, hopefully, maging ganito tayo. Nakita natin, we were tempted, but magawa nating mag-resist at magawa nating mag-escape. That's very, very hard, I know. Pero sa tulong ng Lord, sa tulong ng bawat isa, magawa natin. Is there an attraction in our life that is growing so strong that if given the right opportunity, we might indulge it? Sagutin natin sa sarili natin. Kasi we know, I believe each and every day there are attractions na ino-offer ang mundo sa atin. Every day, in many, many forms, every day. Ask yourself how this decision would affect your loved ones and the reputation of Jesus Christ. Ano sinabi nyo sa pinag-aaralan natin sa DCL? Kumbaga, yung questionable sa tinatawag. Kasi may mga questionable sa buhay eh. Yung bang hindi naman siya mali, hindi rin naman siya tama. Ano kaya gagawin ko sa sitwasyon na ito? Di ba isa sa isa sa sagot sa mga questionables, what would Jesus do? Kung si Jesus na nasa posisyon mo, anong gagawin ni Jesus Christ? Hindi lamang yon. Will it glorify the Lord? Kasi pag si Jesus Christ na nilagay natin sa eksena, madali nang sagutin ng mga tanong eh. Maaring sa atin kasi pwede mong gawin, pwedeng hindi gawin, na parang epekto pareho lang. Pero si Jesus, tingnan natin, yung standard ni Jesus Christ, madaling sagutin. Madaling makukuha, mahagilap yung yes or no. A fatal attraction is a ticking time bomb that must be diffused, or it will eventually explode. You are either actively diffusing the bomb or waiting for the explosion. Maraming ticking bomb sa buhay kasi eh. Kaso nga, hindi ba tendency natin? Kasi yung ticking bomb na yun, something that we really, really like.
Kaya hinahayaan mo lang siya. No? Ang daming ticking bomb sa buhay natin, hinahayaan lang natin. Kasi one way or the other, we like them. Kaso one day, kapag sumabog yan, lagot tayo. Lagot tayo. So ang tanong, which is it? Ano yung mga nagsisilbing ticking bomb ngayon sa buhay natin? Halimbawa, alam natin madali tayong magalit. Na kapag nagalit tayo, nananabunot ka talaga. Hindi naman basta-basta tinatanggap lang yun eh. Alam mo ako, pag nagalit ako, nananabunot ako talaga. Okay, then, bilang Kristiyano, pero Lord, humingi ako ng tulong sa Lord, napigilan niya ako. Dapat ganon. Walang masama aminin natin yung mga failures natin, yung mga flaw. But then again, we know how to deal with it. Dapat yung pagdidil doon, nandun din. Hindi lamang yung realization, kundi anong sagot mo to sa bagay na yon. At panghuli po, follow through. Confess to God your secret fatal attraction and your feelings of powerlessness to overcome it. And be honest. Malaking bagay yung pagiging honest. In our prayer time, be honest sa Lord. Sa Lord kasi pwede tayong magsalita ng mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin sa kapwa-tao eh. Hindi niya tayo chichismis. Hindi pag sinabi, Lord, secret po ito sa atin dalawa lang ha, ganito po, Panginoon. Tapos ibubulong na kay Analet. Hindi. Hindi ganun ng Lord. Na mapagkakatiwala ng Panginoon. Kaya yung deepest secrets natin, pwede natin sabihin sa Kanya. Malaking bagay yung honesty, especially sa prayer. Saka hindi ba masarap yung feeling na nasabi mo yung totoo? Masarap yun. No? Sabihin natin sa Lord. Huwag natin masyado i-vocalize. Mamaya nakikinig yung kasama mo sa kwarto eh. Eh di nalaman din tuloy. Nalaman. Ask Him to strengthen you to resist this temptation and to send His servants to you to help you overcome it before it's too late. We need each other. Kaya kung madalas or minsan merong napapaalala sa atin, welcome it. Welcome. No, walang problema. At least may mga ginagamit ang Lord to remind us always. Actively seek someone to help you diffuse your bomb before it explodes. Yun ang kagandahan ng may mga ka-close. I believe this sa simbahan marami, especially sa mga babae. Nakikita ko mga close kayo, nagkakaalaman kayo eh. No? Nag-iiyakan sa sulok, you know. Ayun naman makialam. I mean, unless sabihin nila, hindi ka naman makikialam syempre. Ayun naman yung mga lalaki kung ganun din. Minsan ba nakita natin si Kuya Lito sa Kasubinin nasa sulok? Nag-iiyakan sila doon. You know, lalaki ng katawan talaga nag-iiyakan doon. Awak kamay pa or what? Yun ang isa sa ina-admire ko sa mga babae. No? Napaka-expressive kasi. Inilalabas ba na ilalabas sa kapwa babae yung kanilang mga nararamdaman. Medyo tayo, mga lalaki doon tayo hirap eh. Hindi, macho ako hindi ako. Pero maganda ma-practice din natin yan sa talagang mapagkakatiwalaan natin kay mga kaibigan natin or kapatiran. At ultimately, panghuli po, ask the Lord's leading. Everything will be very, very hard kung hindi ang Lord ang nagli-lead. Maaaring meron tayong mga kaibigan, pero ultimately, yung leading ng Lord ang kailangan natin. Yung kanyang Holy Spirit. So, meron po kayong gusto idagdag or question? Kuya. Kay Lot ba? Ang sabi kasi dito sa Genesis 13, ito yung kay Lot sabi ni Abraham, is it the whole land available to you? Let's separate. If you go to the left, then I will go to the right. If you go to the right, then I will go to the left. So, just a question lang na if ever, for example, it is possible napiliin ba ni Lot yung Canaan instead of Sodom and Gomorrah at si Abraham pupunta sa Sodom and Gomorrah? And if it is possible, kung pupunta si Abraham sa Sodom and Gomorrah, God will continue to bless Abraham tungkol sa lugar na yun. Okay, meron kayong gusto munang isiwalat patungkol sa bagay. Kunyari, si Abraham ang pumili nung lugar kung saan naroon ng Sodoma at yung kabila naman yung Canaan, yun ang pinili naman ang pinili ni Lot ay yung Canaan at automatically si Abraham doon naman napunta sa Sodoma. What's your thought about that? Ano yan? Kuya Alex? Kuya Alex. Oh, meron kang gustong sabihin kanina pa? Any thought about that? Sa tingin nyo? Kung sakaling si Abraham, kasi nga yun ang usapan ang pinili ni Lot Canaan. So automatically si Abraham sa Sodoma. So will it be a different story kung sakali man? Okay. Kasi kung halimbawa man na ganun yung usapan. But then, yung will pa rin ni Lord ang nangyari na
ano kasi, di ba, alam kasi ng Lord kung ano yung nasa puso ni Lot. Okay. So, for example, na nagka-switch yung choice ni Lot, still, yung promise ni Lord kay Abraham, pagpapalain niya pa rin siya doon. Kasi, kung halimbawa man napunta siya sa Sodom and Gomorrah, maybe, Sodom and Gomorrah converted into a better living. Using Abraham. Oh, napakagandang thought, ano? Oo nga naman. Meron pa ba kayo masasabi bukod dun sa napakapayak na sinabi ni Ate Edith? Yung kung tingnan yung kwento ko yan, Oh. Lord desire. Oo, okay. Kasi mangyayaring ganun eh. Kasi yung desire nito talaga, iba iba kay Abraham eh. Kasi yung desire righteousness, nakikita natin holiness, pag yung gagawin ni Abraham at ni Lot, magkakaiba talaga negative sa capacity. And definitely, sa tao na nga, tayo na, automatic titignan mo yung greater pasture eh. Kasi kasama ito, paano mo i-care yung mga things mo, mga dadalhin mo mga yun, mga ano, kundi doon sa place na, alam mo, sigurado mabubuhay yung mga mga animals mo. At doon nakita ni Lot, saan pili? Kahit sa atin, kung pipili ba tayo, pangit yung pipili natin. Siyempre maganda. Yun po yung nangyari. At hindi natin mababago yung story ng ganun mangyayari na pupunta si Abraham. Just in case lang naman yun. Parang theoretical question, kumbaga. Papalain pa rin siya doon because the Lord said so. Oo nga naman. Eventually, kung si Abraham righteous person, mapunta siya doon, probably the person which is in that community converted into a better Oo nga, no? Si Abraham ang gagamitin ng Lord for them to have a better, life or what. Oo nga naman. Tsaka kuya, meron po siyang pangako kasi. Tsaka may covenant. Mas na kasi meron siyang pangako, laging may gagawin sa Panginoon na paraan para mag-prevail yung mga pangako. Oo nga naman. Amen. Amen. Even though alam natin ang kwento, yung pinag-usapan natin, magandang isipin kung sakaling gano'n na nangyari. Yung gano'n nangyari. Okay, anything? Kuya Bernard, meron ka pang Kasi ang maganda kasi yung sinabi nila, no? Ang lugar, kahit ano sama yan, basta yung pupunta doon is righteous person, which is that si Abraham, posible yung gano'n mangyari. In fact, ang sabi dito, dito sinabi, sa 14, sabi ng ating Panginoon, after Lot had separated from Abram, the Lord told to Abram, look off to the north, south, east, and west, which is covered the entire world. Sabi doon, He will continue to bless si Abraham. So nangangahulugan, kahit pumunta ako sa Sodom and Gomorrah, God will bless me. Kaya there's something na yung lugar, it doesn't affect yung isang Kristiyano kung talagang lumalakad ka sa ating Panginoon. Sabi nga doon, like ko sinasabi doon you will eat the fruit of the land. Kung ikaw ay masusunod lamang sa ating Panginoon. Amen. So it doesn't mean that ang Sodom and Gomorrah masama, ang mangyari doon hindi ka na-bless. As long as you are following the Lord Jesus Christ. Of course. Amen. Kung taglay lamang ni Lot yung klase ng faith meron sa Abraham, ano? Yun ang nun. Kaso, hindi hindi ganun Amen. Anything else? Tulad ng sinabi ni Eric, tayo bilang mag-Kristyano, pupunta tayo sa mga unbelievers, hindi na dapat sila ang madala natin sa paanan ng Panginoon, hindi tayo. Hindi vice versa. Magpaka-Abraham tayo, hindi magpaka-Lot, kumbaga. Si Lot kasi nung pumunta siya ang naadala But we believe kung si Abraham, yun, it will be the different story, totally different story. Anything else? Kuya Alex? Ano po kaya? Example po kay Manny Pacquiao. Sige. Naalala po si Manny Pacquiao kasi kuya, di ba lagi po siyang lumalaban sa Las Vegas, sa Macau. Okay. At yung mga tao po doon, kada lumalaban po siya, nagpupustahan. Ano po ba yun? Kumbaga, napaisip lang po ako. Ano po ba yun? Dapat po ba na itigilan ni Pacquiao yun? Kasi alam naman po alam po ni Pacquiao na pinagpupustahan siya. Alam niya yan. Ano ginagawa ni Chabit doon? Nasa likod nga yun si Chabit every time, di ba? Kung napaisip lang po ako kasi di ba na-point natin sa Sodom at Gomorrah sa Las Vegas na Macau, ganyan. So, kaya sabi ni Pacquiao, mag-relasyon na ako siya. Lalaban ulit. So ang tanong mo about money. Inaano ko naman po na ginagawa naman po ni Pacquiao na nag-share po siya ng word of God. Nagpe-pray pa nga siya sa ring, di ba? May posibilidad po ba na yung Las Vegas ay mabago dahil sa pamamagitan po ni Manny Pacquiao? Actually, magre-retire na si Manny Las Vegas is still Las Vegas. Pero yung sa tanong mo, definitely walang kinalaman si Manny doon sa pagpupustahan ng mga taong yon. Ang sa kanya, sports.
i-bring back ang glory sa Lord. Kasi yung mga tao around, no? May kanya-kanya mga accountability sila sa Lord. Do sa way nila ng pagtanggap naman sa ginagawa ni Brother Manny. It is always personal. Always personal. But yeah, the fact that Manny knows the mentality of each and every person na nandun sa arena. So, it's a compromise being as a Christian si Manny. So the better way for Manny not to be compromised, though he knew it that the people around nagpupustahan, itigil niya na din yung pang-boxing niya. Kasi alam niya ang kalakaran eh. Ang sa akin kasi at least man lang yung lugar na yun is in every time nandun si Brother Manny tapos lumulut siya para mag-pray sa Lord, at least man lang merong glimpse of light na nakita yung mga tao na through that very tiny moment of prayer na ginagawa ng tao saka yung pag-glorify niya sa Panginoon, magkaroon sila ng realization man lang, matouch yung heart nila. And we know meron na epekto sa mga tao yun yung ginagawa ni Manny. And who knew, through those prayers na ginagawa niya after saka before lumaban or what, may mga taong na-touch. And we never knew, baka isa na sila sa mga kasama sa pananampalataya. No? Maraming way kasi ang Lord eh. Hindi sila nasiro, at least man lang sa tuwing may laban si Manny doon at nagpe-pray sa sarap ng mga tao. Hindi sila nasiro, meron silang nakita. Meron silang Christianity nakita, kumbaga. Hindi zero light. Meron silang glimpse nakita by that time, each and every time. So walang kinalaman si Manny, wala siyang kasalanan doon. It is those people. Anyway, ang accountability naman personal eh. Accountability sa tao personal. Oh. Yung parang gusto ko i-connect yung mga dito. What if nga, say, Abraham na punta kayo sa Sodom. Sa Sodom, meron ng existing kalakaran na ganun din yung time. Na bago pumasok si Manny Pacquiao sa Las Vegas, meron ng existing kalakaran na kasama doon. Na at least yung purpose ni Manny, yun nga, yung target niya yung sports. Pero naging Kristiyano siya. Yun nga yung naging yung light na dala-dala na at least nagkaroon ng glimpse of light. So hindi lamang kasi iba naman kasi si Abraham, iba si Manny eh. Si Abraham ka father of faith, siya nagpasimula eh nung faith thing. Si Manny kasi by that time talagang sports. At pinapakita niya yung kanyang faith through the sports, kumbaga. Kumbaga, totally different story. No, totally different story. Sabi ng Lord, yung judgment, it is in the heart. Oo nga eh. Yun ang pinakano. Ang purpose mo, ano ka bakit ka nagbo-boxing? Kung ang purpose mo, kaya ka nagbo-boxing, manalo yung mga kaibigan mo na sugat, something wrong with the, yung motive, ano, nga naman. Katulad din yung nagbabasketball eh. Ang Golden State Warrior, napakarami Kristiyano dyan. Diba? Stephen Curry, sila, lahat Oo nga. Eh, pagka naglalaro ng championship yun, definitely may nagpupustahan dyan. Amen. Hindi nila alam yun. Wala. Sabi nga yung accountability, individual yan. Individual yun eh. Ang Bible nga, hindi ba, yung nauso yung pagtaya, John 3:16 ng taya mo. Hindi ba Bible mismo ginagamit? Imagine, look at that, no? Walang kinalaman yung Biblia, and yet ginagamit lang sa mga kaparamaraanan, di ba? Anything else bago tayo mag-closing prayer? Hello. Okay. Yan ba yung green light? O red light? Red light.